Ang topic natin ay, kailangan ba ng religion para maligtas? Ako po pala si John Michael Achica at ito ang Gemma Speaks, Faith That Moves, Truth That Lasts. Ang tanong na bumabagabag sa puso ng marami, huwag mong isipin na ito ay isang debate, kapatid. Huwag mong isipin na ito ay tungkol sa kung sino ang mananalo sa argumento. Dahil ang usapin natin ngayon ay hindi tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa buhay, sa iyong kaluluwa, sa aking kaluluwa, at sa kaluluwa ng bawat taong nakikinig ngayon. May nagtanong sa akin, at ang tanong na ito ay hindi na bago. Ito ang tanong na bumabagabag sa sangkatauhan sa loob ng 2,000 taon. Ito ang tanong na tinatanong ng bawat relihiyon, ng bawat filosofiya, ng bawat pusong naghahanap ng Diyos. Ang tanong ay, makakaligtas ba ang religion? Kailangan ba ng relihiyon para maligtas? At sasagutin natin ang bawat isa, hindi sa opinyon ng tao, kundi sa salita ng buhay na Diyos. Pero bago tayo pumasok, gusto kong itanong ko sa iyo ang isang bagay. Kung ngayong gabi ay tapusin ng Diyos ang iyong hininga, kung sa pagpikit mo ay hindi ka na magmulat, saan ka pupunta? At kung sasagutin mo yan sa pamamagitan ng, member ako ng ganito, ganito ang relihiyon ko, tama ang pangalan ng aking simbahan. Kapatid, kailangan natin pag-usapan ito dahil ang sagot mo dyan ang magsasabi kung nasaan ang tiwala mo. Ngayon, buksan mo ang iyong puso, hayaan mong ang salita ng Diyos ang magsalita. Ang first point natin ay, ang religion ay hindi makapagliligtas. Ang persona ni Kristo ang nagliligtas. Simulan natin sa pinakaugat. Ano nga ba ang religion? Ang religion sa pinakasimpleng kahulugan ay ang sistema na gawa ng tao para abutin ang Diyos. Ito ang mga ritual, mga tuntunin, ang mga seremonya, ang mga pagsusumikap ng tao na sabihin, Diyos, tingnan mo ang aking ginagawa. Na karapat-dapat ako sa iyo dahil sa aking pagod, dahil sa aking pagsunod, dahil sa aking relihiyon. Ngayon kapatid, dito napapasok ang problema. Malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith. Liwanag, di ba? Through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pakinggan mong mabuti kapatid, not by works, hindi sa pamamagitan ng gawa. Bakit? So that no one can boast, upang walang sino man ang makapagmalaki, makapagyabang. Isip-isipin mo, kung ang religion ang makapagliligtas sa'yo, kung ang iyong mga gawa ang tumbok sa langit, edi may karapatan kang magyabang. Pwede kang tumayo sa harap ng Diyos at sabihin, Diyos, narito ako dahil sa aking sipag, dahil sa aking relihiyon, dahil sa dami ng aking mabubuting gawa. Pero kapatid, binura na ng Diyos ang lahat ng pagyayabang na yan. Wala kang maipagmamalaki dahil ang kaligtasan po ay regalo. At ang regalo, hindi mo yan sinuweldo, tinanggap mo lang ng walang bayad. Titus 3:5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Pansinin mo ulit kapatid, basahin natin ulit. Not because of righteous things we had done. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa habag ng Diyos. Kapatid, hayaan mong magbigay ako ng larawan. Isipin mo ang isang taong nalulunod sa gitna ng dagat. Malalim ang tubig, malakas ang alon, unti-unti siyang lumulubog. Kaya ko ito, matututo akong lumangoy dito mismo sa gitna ng dagat. Magbubuhat ako ng bato para lumakas ang braso ko. Sa aking sariling sipag, aabot ako sa pampang. Kapatid, malulunod ang taong yan. Dahil habang siya ay nagpupumilit sa sarili niyang lakas, mas mabilis siyang lumulubog. Yan ang religion. Ang religion ay ang taong sinusubukang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng sariling pagsisikap sa gitna ng dagat ng kasalanan. Yung ikalawang tao naman, sabi niya, hindi ko kaya, wala akong lakas, ubos ng aking hininga. At sa sandaling yon, may dumating na tagapagligtas. Inabot ang kamay at hinatak siya palabas ng tubig.
Ang tao na yon ay walang ginawa kundi kumapit. Yan ang biyaya. Yan ang pananampalataya kay Kristo. Ngayon, alin sa dalawa ang naligtas? Hindi ang nagpumilit sa sarili niyang lakas. Hindi ang kumapit sa tagapagligtas. Kaya't ang tanong kapatid, nagpupumilit ka bang iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng religion? O kumapit ka na kay Kristo? Second point, walang ibang pangalan. Isang persona lamang ang daan ngayon. Baka may magtanong, sige, hindi religion. Pero paano ba talaga maliligtas ang tao? Narinig mo na ang sagot ng langit. Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Kapatid, pakinggan mong mabuti ang mga salitang yan. No other name, walang ibang pangalan. Hindi sinabing walang ibang relihiyon, hindi sinabing walang ibang samahan, hindi sinabing walang ibang pangalan ng simbahan. Ang sinabi walang ibang pangalan, at ang pangalan na yon ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sino ang nagsalita nito? Si Pedro, na puno ng banal na espiritu sa harap ng mga pinuno ng relihiyon noong panahon niya. Sa harap mismo ng mga taong may pinaka-organisadong relihiyon sa buong mundo noon. Ang mga Hudyo na may templo, may pari, may batas ni Moises, mga seremonya, may lahat. Sinabi ni Pedro, hindi diyan matatagpuan ang kaligtasan, kundi sa isang pangalan lamang. At sino nagsabi mismo kung sino siya? John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi sinabi ni Jesus, ako ang isa sa mga daan. Hindi niya sinabi, ang aking simbahan ang daan. Hindi niya sinabi, ang relihiyon ang daan. Hindi niya sinabi, ang dating daan. Sinabi niya, ako ang daan. Isang persona. Hindi isang institusyon. Hindi isang organisasyon. Hindi isang pangalan sa signboard. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, hayaan mong magbigay ako ng halimbawa. Ipagpalagay natin may isang tulay na tumatawid sa isang malalim, maliksing ilog. Isang tulay lang, wala nang iba. Ngayon, pwede kang tumayo sa gilid ng ilog at sabihin, marami akong alam na relihiyon, marami akong nakikitang simbahan, magaling akong tao. Pero kung hindi ka tatawid sa tulay, hindi ka makakarating sa kabila. Ang dami mong alam, ang dami mong ginawa, pero kung wala ka sa tulay, wala ka sa kaligtasan. Kapatid, si Jesus ang tulay na yon. Hindi ang relihiyon, hindi ang organisasyon, kundi siya lamang. At tingnan mo kung gaano kalinaw ito. 1 John 5:12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ang tanong dito, hindi ano yung relihiyon mo. Ang tanong dito, nasa iyo ba ang anak? Kung nasa iyo si Kristo. Kung nasa iyo si Kristo, may buhay ka. Kung wala sa iyo si Kristo, kahit gaano karami ang iyong relihiyon, wala kang buhay. Napakabigat niyan kapatid dahil ibig sabihin pwedeng maraming tao sa loob ng simbahan na walang buhay. At pwedeng may isang taong dating makasalanan nakatagpo kay Kristo at siya ay may buhay na walang hanggan. Hindi ang lugar, hindi ang pangalan, kundi ang persona, ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo lamang. Ngayon, kung hindi religion, ano ang kailangan? Baka may magtanong ngayon na may pananabik sa puso. Hindi organisasyon, hindi pangalan, hindi gawa. Ano nga ba ang kailangan upang maligtas? Malinaw po ang sagot ng Biblia at hindi ito komplikado. Ito ay isang landas na nakasentro sa iisang persona. Una, kilalanin mo ang iyong tunay na kalagayan bilang makasalanan. Romans 3:10-11, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, there is no one who seeks God. Bago mo tanggapin ang tagapagligtas, kailangan mo munang aminin na kailangan mo ng tagapagligtas. Walang matuwid kahit isa. Hanggat iniisip mong kaya mong iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng relihiyon, hindi ka lalapit sa biyaya. Ang biyaya ay para sa mga taong tumigil sa pag-asa sa kanilang sarili. Ikalawa, maunawaan mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Pansinin mo,
kung kailan namatay si Kristo para sa iyo, hindi pagkatapos mong maging mabuti, hindi pagkatapos mong ayusin ang iyong buhay, kundi sabi ng Bible, while we were still sinners, habang tayo ay makasalanan pa, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghintay na maging karapat-dapat ka. Ito ay dumating habang hindi ka pa karapat-dapat. Yan ang biyaya, yan ang hindi kayang gawin ng anumang relihiyon. Pangatlo, tanggapin mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pansinin mo ang dalawang salita, receive at believe. Tanggapin, manampalataya, at sa sandaling yon, isang bagay ang nangyayari na hindi kayang gawin ng anumang membership sa anumang samahan. Ikaw ay nagiging anak ng Diyos, hindi lamang miyembro, anak. At paano mo ito ipapahayag? Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pansinin mong mabuti kapatid, hindi sinabi kung isusulat mo ang tamang pangalan ng simbahan, maliligtas ka. Hindi sinabi kung sasapi ka sa tamang samahan, maliligtas ka. Ang sinabi, if you declare that Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. Ang susi ay hindi pangalan ng institusyon. Ang susi ay ang pangalan ni Jesus. Kinikilala ng bibig, sinasampalatayanan ng puso. At ito ay hindi bunga ng iyong sariling pagsisikap, kundi ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo. John 6:37, whoever comes to me, I will never drive away. Naririnig mo yan? Sino man na lumapit kay Kristo, hindi niya itataboy kailanman. Hindi kanya tatanungin kung anong pangalan ng simbahan mo. Hindi kanya susuriin kung sapat na ang relihiyon mo. Tatanggapin kanya dahil ikaw ay lumapit sa kanya. Si Kristo ang kaganapan ng lahat, ang ulo ng iglesia, ang tanging tagapagligtas. At ngayon kapatid, dumating na tayo sa pinakapuso ng lahat ng ating pinag-uusapan. Bakit hindi makakapagligtas ang religion? Bakit hindi ang pangalan ang nagliligtas? Bakit kulang ang lahat ng ating gawa? Dahil mayroong isang persona na nakatayo sa gitna ng lahat ng ito. At ang bawat tanong, ang bawat sagot, ang bawat pag-asa ng tao ay bumabalik sa kanya. Balikan natin ang buong sistema ng relihiyon sa lumang tipan. Ang templo, ang mga saserdote, ang mga handog, ang dugo ng mga hayop na inaalay araw-araw,